Ako po ay nagbabalik, Sir Kira. Magpapakilala lang ulit ako para sa mga bagong nakikinig. Ako po pala si Arya. Ang kwentong aking ibabahagi ngayon ay karanasan namin ng boyfriend ko. Nangyari ito taong 2017 sa isang lugar sa Bicol. Drummer po ng isang banda ang boyfriend ko. Isinama niya ako noon sa gig ng banda nila dahil naimbitahan silang tumugtog sa kasal ng kaibigan nilang politiko. 1 hour drive ang papunta sa reception. Doon na kami didiretso kasi doon sila magsiset up ng gagamiting instruments. Yung reception ng kasal ay gaganapin sa multipurpose hall ng barangay. Malayo sa sentro ang lugar na pupuntahan namin, kaya medyo bukid na rin doon. Makahoy at talagang madidistansya pa ang mga kabahayan doon. At saka sa itsura ng lugar na yon, masasabi mo rin talaga na walang tao doon ang aabutin ng gabi sa daan. Pero nung oras na yon ay madaming tao dahil nga ikinasal yung pinakamahalagang tao doon sa lugar nila. So habang nagsiset up yung banda ng boyfriend ko, panay din ang sabi niya. Panay ang paalala niya sa akin na wag daw akong basta-bastang mag-iikot nang hindi siya kasama o wala akong kasama. Kasi baka yun naman daw ang maging dahilan para magkasakit ako. Opo, Boss Kira, nagkakasakit ako sa tuwing dumadayo ako sa mga lugar na hindi ako pamilyar. At sa tuwing magpapagamot ako, ang dahilan daw ng pagkakasakit ko ay may mga nilalang na nakatuwaan ako, naawa o di kaya naman nagkagusto sa akin. Hindi ko alam, Boss Kira, pero madalas silang sumama sa akin pa uwi. Sabi nila masyado daw akong tahimik, kaya siguro sumusunod sa akin para samahan ako. Hindi rin kasi ako palalabas, kaya daw siguro pati yung mga nilalang o elementong hindi nakikita naninibago sa akin. Sinasabi din nila na kapag daw mainitin ang ulo ko, lagi akong galit, matalas ang mata kong tumingin, ay meron na naman daw akong sanib. Minsan naiisip ko na pang-asar na lang nila sa akin yun. Kasi Boss Kira, hindi ko rin naman matandaan yung mga oras na sinasabi nila na may sanib daw ako. Anyways, mabalik po tayo sa kwento. Inabot at natapos na ng hating gabi ang kasiyahan. Isama mo pa yung oras ng pagliligpit ng mga dala namin. Kaya halos 1 AM na kaming natapos noon. Ang dala naming service noon ay isang motor at isang 4 wheels. Nauna kaming umalis at bumiyahe ng boyfriend ko, sakay ng motor niya. Habang nasa biyahe kami, nakakaramdam ako ng matinding inis sa boyfriend ko sa hindi ko malamang dahilan. Kaya sinadya kong umusog sa pinakahuling parte ng motor. Nahalata niya yung ginawa ko, kaya inis siyang nagsalita. Ano na naman yan? May sanib ka na naman. Mas lalo akong nainis dun sa sinabi niya. Hindi ko siya pinansin. Habang nagsisintir ako, bigla na lang namatay yung motor. Kaya napilitan kaming huminto nun sa gilid ng kalsada na mayroong malaking puno ng balete. Padabog pa akong bumabano ng motor. Ganun na rin ang boyfriend ko. Tapos i-check niya yung motor niya para tignan kung anong sira. Pero nagtataka yung boyfriend ko kasi wala naman daw siyang makitang problema. Tinignan niya ako ng seryoso. Pagkatapos ay saka sumakay ng motor. Sabi niya, "Tara na, sumakay ka na. Baka paubos na yung reserve gas ng motor natin." Pero hindi pa nga ako nakakasakay, Boss Kira. Humarurot na siya paalis. Sa sobrang pagkabigla ko nun, hindi man lang ako nakasigaw para tawagin siya at sabihin na naiwan niya yung girlfriend niyang may sanib. Ang bilis ng paandar niya nun. Tuloy, nadagdagan na naman yung rason ng inis ko sa kanya. Alam kong malabo niyang gawin yon. Pero naisip ko talaga na baka gumaganti lang siya kasi hindi ko siya pinapansin. Nang makarecover ako sa pagkabigla at pagkainis, nagsimula na akong maglakad habang tumitingin-tingin sa kalsada. Baka kasi dumaan yung kasamahan namin, sa kanila na lang ako makikisabay.
At sakto nga na napadaan na sila. Kinawayan ko sila. Pero ni walang isang pumansin sa akin. Ang ipinagtataka ko, lahat naman sila ay nakatingin sa gawi ko. Pero para ba akong invisible na ni hindi man lang nila nakita hanggang sa makalagpas na sila. Nanlumo ako nun. Medyo tumatagal na rin kasi ako dun, Boss Kira. At ni walang bumabalik para sa akin, maski yung boyfriend ko. Parang hindi niya pa yata nahahalata na wala siyang angkas nun. Sinimulan ko na ulit ang paglalakad nun habang naiiyak. Kasi nga natatakot na rin ako. Maya-maya, may nakita ako sa di kalayuan, isang posting may ilaw. Napagpasyahan kong titigil ako doon para hindi masyadong nakakatakot. At doon na rin ako maghihintay at magbabaka sakali na may dumaan pang jeep o tricycle. Nung malapit na ako sa poste at lumiliwanag na yung dinadaanan ko, laking gulat ko nung nakasunod na rin sa akin yung boyfriend ko. Baka sa mukha niya yung pinaghalong takot at galit at pag-aalala sa akin. Nang walang ano-ano, sumigaw siya ng, "Sumakay ka na, bilisan mo!" Kaya dali-dali na rin akong sumakay noon at dali-dali niya ring hinawakan ng kamay ko. Naniniguro raw siya na ako talaga yung sumakay. Pagkatapos ay pinaharurot niya na yung motor. Tumigil kami noon sa isang 7-Eleven para makapag-usap at malinawan sa mga nangyari. Ang sabi ko sa kanya ay bigla na lang siyang humarurot ng alis kahit hindi pa ako nakakasakay. Pero ito talagang sinabi niya ang talagang nagpangilabot sa katawan ko. Imposibleng hindi ka pa nakakasakay ng mga oras na yon. Kasi ramdam ko yung hawak mo sa balikat ko. At bumigat din yung likod ng motor. Kaya akala ko talaga nakasakay ka na. Yumakap ka pa nga sa bewang ko eh. Tsaka ko lang nalaman na wala akong sakay nung tumigil ako sa gas station. Pagbaba at paglingon ko sa gawi mo, wala ka. Tinanong ko pa yung gasboy kung nakita ka niya. Kung nakita niya ba yung kasama ko. Pero ang sabi niya sa akin, kahit nung nasa malayo pa raw ako tanong niya nang wala talaga akong sakay. Sabi ng gasboy wala akong sakay. Pero ramdam ko yung pagbaba nung nasa likod ko pagkasabi kong baba ka muna at magpapagas tayo. Nagsimula na raw makaramdam ng pangangatalang boyfriend ko noon. Paano raw kung nadisgrasya ako? Nahulog sa motor nang hindi niya namamalayan. Natawa nga ako nun, Boss Kira, nung sabihin niya na hindi man daw siya mamatay sa disgrasya ng motor o pag-aalala sa kung anong nangyari sa akin. Mukhang sigurado daw siya na ang ikamamatay niya ang sakal ng nanay ko. Kaya daw alagaga siyang sumakay ulit nun sa motor niya at dali-daling bumalik sa lugar na pinanggalingan namin. Patingin-tingin siya sa magkabilang gilid ng kalsada. Baka raw naglalakad ako o naghihintay sa kanya. Pero wala daw siyang nakita ni anino ko. Nakaabot pa nga daw siya sa reception. Naghanap siya ron at nagbabaka sakali na baka bumalik ako. Pero bigo siya kasi wala raw ako doon. Dali-dali na rin siyang umalis doon at bumiyahin na paalis para maghanap sa akin. Ang nagpakilabot daw sa boyfriend ko, Boss Kira, yung bigla ang pagsulpot ko sa posting may ilaw. Takang-taka daw siya nun kung saan ako lumabas o dumaan o pumasok. Basta litong-lito raw siya kung paanong nangyari yun. Umuusbong na rin daw ang takot niya nun. Hindi niya na pinag-isipan. Nagsisigaw na raw siya habang papalapit sa pwesto ko. Boss Kira, kahit ako kasi nun, hindi ko siya nakitang dumaan nung bumalik siya sa reception. Wala namang ibang daan o shortcut papunta ron. Kaya talagang nakapagtataka na hindi kami nagkita. Nasa iisang daan lang naman kami. At eto pa, Boss Kira, nung tumigil daw kami para i-check yung motor niya, kaya daw napatingin yung boyfriend ko sa akin, dahil ang sama na naman daw ng tingin ko sa kanya. Matalas na pailalim na parang punong-puno daw ng galit. Kaya daw minadali niya na ang pagpapasakay sa akin sa motor noon.
Magmula nang mangyari yon hanggang ngayon ay hindi ko pa rin ito kayang ipaliwanag. Naglalaro pa rin sa utak ko ang tanong na sino ba yung sumakay sa motor. Magandang gabi sa iyo, Sir Kira. Tawagin mo na lang akong Jerry. Nangyari tong kwento ko noon pang 2024. Mag-girlfriend-boyfriend pa lang kami noon ng asawa ko na ngayon na si Mika. Madalas kaming mag-travel ni Mika. Lokal lang. Gusto raw kasi niyang malibot ang Pilipinas. Partikular na yung mga dating nakikita lang namin sa libro noong elementary at high school pa lang kami. Since pareho kaming galing sa hirap, yun ang naging goal namin noon. Dumating kami sa point na nag-live-in na kami noong makapagtrabaho na kaming pareho sa Manila. Taga norte kasi kaming pareho. Bataan ako at siya naman Zambales. Every month, meron kaming schedule ng pag-uwi sa probinsya namin. Salitan ng buwan kasi commute lang kami noon. Pero nung makabili kami ng sasakyan na second hand, nakakauwi na kami sa parehong pamilya namin kada buwan. Yung unang uwi namin sa kanila na gamit ang kotse, ang pinaka-memorable sa lahat. May dinadaanan kasi kaming tunnel doon na nung malampasan namin biglang bumigat yung kotse. Nung una, naisip ko na baka may something lang sa sasakyan. Kasi first time lang namin yun na bumiyahe ng malayuan. O kako baka imagination ko lang. Kasi bago kami umalis, ang dami kong iniisip na baka may mangyaring masama o kung ano paman. Kaya naman nag-alala ko noon. Pero maya-maya, biglang nagsabi si Mika na itabi ko raw muna yung sasakyan. Na ginawa ko din naman agad. Pagkahinto namin, niyaya niya akong magdasal. Nagtataka man ginawa ko na lang din. Nagdasal kami ng tahimik sa loob ng sasakyan. Nakapikit ako noon habang nagdarasal kami. Ilang saglit pa, biglang nagsalita ng malakas si Mika. Nakalimutan ko na yung eksaktong sinabi niya noon, pero medyo ganito yon. Lumabas kayo ng sasakyan na to at bumalik sa kung saan kayo nanggaling. Hindi kayo nararapat dito. Hindi kayo pwedeng sumama sa kung saan kami pupunta. Hindi nyo kami masasaktan. In Jesus' name, Amen. Aaminin kong kinilabutan ako nun, Sir Kira. Kaya naman sinabihan pa niya ako na okay na. Nung tanungin ko siya kung anong meron, sinabi agad niya na may sumama raw sa amin pagkalabas namin ng tunnel. Tapos lumabas siya ng kotse. Kinuha niya pa yung bag namin sa likod at inilagay yun sa upuan sa second row. Pagbalik niya sa tabi ko, sinabi niya na dapat daw pala ay may mga unan kami doon para walang makaupo. Pagdating namin sa kanila, nabanggit ko sa mga kuya niya yung nangyari sa amin sa tunnel. At ang sabi nila, dapat daw nagbubusina ako kapag dadaan ako sa mga tunnel. Kasi malaki daw palagi ang chance na may entity sa ganoong lugar. So bilang pagbibigay respeto, bubusinahan mo sila. Hindi lang daw sa tunnel yon, maski sa mga tulay ay dapat na ginagawa yung pagbubusina para daw hindi sila sumabay sa'yo. Simula nun, hindi ko na talaga kinalimutan na magbusina. Pero para mas sigurado, naglalagay na rin kami ng mga unan at stuffed toy sa second row ng kotse namin. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Salamat po sa inyo. Tawagin mo na lang akong Kian. Isa akong tricycle driver. Matagal na akong tagapakinig. Parang mga 2020 pa ata. Basta kasagsagan ng pandemic nun. Libangan ko to habang nasa kalsada. Ngayon lang ako makakapag-share kasi ngayon lang din ako nakaranas ng sariling kababalaghan. Nangyari ito sa akin kamakailan lang.
na talagang nagpatindig ng balahibo ko. Umuwi ako na ng maaga-aga. 11:00 yun ng gabi. Maaga pa yun kasi kadalasan 1:00 hanggang 2:00 ako sa kalsada. Marami kasing umuwi ng ganong oras sa lugar namin. Pauwi na ako galing sa terminal namin. Doon ko lang din kasi ginagarahe ang tricycle ko. Kasi wala akong mapagpaparadahan sa lugar kung saan ako nakatira. Pang motor at tao lang kasi ang kasya doon sa isang eskinita na dinadaanan ko pauwi. Sa dulo ng eskinitang yon, may isang lumang bahay na matagal nang walang nakatira. At tila wala ding gustong tumira. Kasi ang sabi, may masama daw na nangyari doon sa bahay na yon. Noon pa siguro, bago pa kami tumira ng pamilya ko sa inuupahan namin. Habang papalapit ako sa bahay na yon, nakaramdam ako ng kakaiba. Hindi ko pa alam kung dahil lang ba sa medyo masama ang pakiramdam ko noon o ano. Pero nung biglang nawala ang hangin, nakarinig ako ng mahinang boses galing sa loob ng bahay na yon. Syempre, napatingin ako doon. Nawala yung sama ng pakiramdam ko eh. Nauna ang curiosity ko nung time na yon. Dahil na rin siguro sa pakikinig ng horror story sa inyo nila Sarneb. Pero pagsilip ko, wala naman akong nakita doon. Wala ding tao o kung ano paman. May ilang minuto rin siguro akong naghintay kung may mangyayari ba. Pero nung wala talaga, naglakad na ulit ako pauwi sa amin. Pero bago pa man ako makaliko sa isang eskinita, ay bigla na naman akong may narinig na boses. Hindi ko maintindihan yung sinasabi niya kasi parang ugong lang yung nadidinig ko noon. Pero nung time na yon, biglang sumakit ang tiyan ko. Kaya naman hindi na ako bumalik doon. Dumiretso na lang ako sa bahay. Kinabukasan, nadaanan ko ulit yon. Tanghali at maliwanag, kaya naman naisipan kong sumilip ulit. Sira na pala talaga yung bahay doon. Wala na yung bintana at pinto. Mukhang ninakaw na yung mga bakal at kung ano pa ang mga pwedeng magamit doon. Maya-maya, bigla akong nakita na parang may mabilis na naglakad sa loob. Nagantay pa ako ng konti kasi baka meron pala talagang tao sa loob. Pero wala. Kaya naman kinabahan na ako nun. Nung pauwi na ulit ako, malayo pa lang ako, may narinig na agad akong malakas na kaluskos mula doon sa loob ng bahay. Dahan-dahan akong tumakbo papalapit, kaya naman mas lalo akong nakasiguro na hindi lang basta kaluskos yung nadidinig ko, kundi parang may naglalakad sa loob. Mabagal at mabigat yung hakbang na para bang may hinihilang kung anong bakal na sumasadsad sa sahig. Sumilip ako pero wala akong nakitang kung ano. Pero sigurado na ako na sa loob talaga yun ang gagaling. Bigla akong kinabahan nun. Pero medyo na-excite din. Feeling ghost hunter kasi ako nun. Kaya lang wala kasi akong matinong cellphone nun. Kaya hindi ko naisip na mag-video. Ilang gabi pa ang lumipas at palala ng palala ang naririnig ko doon sa bahay na yon. Minsan parang may bumubulong. Minsan naman parang may nagkakalampag ng mga gamit sa loob. At may isang gabi pa nga, habang dumadaan ako doon, may nakita akong anino sa bintana ng bahay. Hindi ko masyadong nakita ng malinaw, pero alam kong may nakatayo doon. Doon talaga kinilabutan ako. Kasi first time yun na may nakita talaga ako na katulad ng mga naririnig ko sa mga kwento. Hindi na ako mapakali nun. Halos hindi na rin ako makatulog ng maayos kahit paanong pagod ko sa pamamasada. Ewan ko ba, pero simula kasi nung nakita ko yon, ay palagi na rin akong may nakikitang anino sa kung saan saan. Bigla talaga akong natakot nun. Pakiramdam ko tuloy dahil sa curiosity ko, unti-unting nabuksan ang third eye ko. Doon ko palang din na-realize na hindi ako ready sa ganon. Nag-decide ako na ihinto na ang pagsilip-silip sa bahay na yon.
Kaya akala ko matitigil na rin yung pagpapakita sa akin. Pero hindi siya nawala. Nakakakita pa rin ako ng entity hanggang ngayon. Pati nga yung mga ikinukwento sa akin ng mga anak kong kababalaghan sa bahay namin na hindi ko pinaniniwalaan noon ay nakikita ko na rin. Sa totoo nga niyan ay natigil din ako sa pakikinig ng horror dahil dito. Kaya lang wala Ito talaga ang libangan ko. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Hindi ko na isasama yung ibang mga kababalaghan sa bahay namin. Kasi halos same lang naman yun sa ibang mga kwentong nadinig ko na rito. Pero sana maisama ito. Salamat ng marami. Hello po sa lahat ng mga taga-subaybay. Ako po si Benny, isang Grab driver. Marami na akong nakasalumuha sa kalsada. Iba't ibang klase ng mga tao. Pero may isang gabi na hindi ko talaga makakalimutan. Isang karanasan na nagpabago sa pananaw ko sa mga kwentong kababalaghan. Isang madaling araw, mga bandang 2:00 na yon. Mahina na ang biyahe nito at pagod na rin ako. Plano ko na nga sanang umuwi nun. Pero biglang tumunog yung app ko. Pick up sa condominium sa Makati. At ang drop off sa isang lumang kalsada sa Quezon City na medyo liblib. Hindi ko na sana tatanggapin. Pero dahil malaki ang fare, sumigi na rin ako. Nakarating ako sa kondo. Hindi pa man ako nakakapagbaba ng bintana, may sumakay na agad sa akin na babae. Naisip ko na baka nagmamadali si ma'am. Kinumpirma ko lang muna yung draft up ko at sumagot naman siya ng mahina. Kaya hindi na rin ako kumibo pa. Madalas namang ganun lang ang mga pasahero ko kaya hindi ko naisipan ng kakaiba. Habang bumabiyahe kami, sobrang tahimik lang niya. Hindi siya nagsasalita. At hindi rin naman ako nagtatanong. Pero habang papalayo kami sa Makati, bigla na lang kumurap-kurap yung ilaw sa loob ng sasakyan. Hindi naman nakabukas yun. Kaya ginalaw-galaw ko yun para fix lang siyang naka-off. Habang ginagawa ko yun, palipat-lipat ang tingin ko sa harap at sa rearview mirror. Hindi ako tumitingin sa pasahero ko. Kasi ang awkward nun minsan kapag nagkakatinginan kami ng pasahero sa salamin. Kaya iwas na iwas ako kapag gaganon. Pero dahil doon sa ginagawa ko, napansin ko na parang wala akong pasahero sa likod. Hindi ko siya nakikita sa salamin. Kinabahan talaga ako nun. Dahan-dahan akong gumilid sa kalsada. Nang makahinto naman ako, doon pa lang ako lumingon sa likuran. At talagang wala yung babae doon. Wala akong pasahero. Mabilis akong bumaba ng kotse. Buti na lang talaga, nasa may gasolinahan ako nakahinto, kaya maayos ang pagkakatabi ko. Nagstay lang ako sa labas ng kotse noon. Nagpahinga na rin muna ako. Baka kasi mapahamak pa ako kapag ipinilit kong umuwi agad Pagpasok ko sa kotse, nagdasal na muna ako bago ko bumiyahe ulit. Malakas akong nagsalita nun na kung ano man o kung sino man siya, hindi siya pwedeng sumama sa akin. Kako, in Jesus' name, inuutusan ko siyang umalis sa loob ng sasakyan ko. Pagkatapos ko namang magdasal nun, doon pa lang ako nakaramdam ng ginhawa. Chinek ko din kinabukasan yung ilaw ng kotse ko at wala naman itong problema. At ang isa pang nakapagtataka, yung booking sa Grab app ay walang rumehistro. Kaya hindi ko talaga alam kung paano nangyari yun. Pero laking pasalamat ko na lang din talaga na nagawa ko pang maging kalmado nung time na yon. Sobrang kinabahan talaga ako nun. Simula noon ay kinakausap ko na muna lahat ng mga sumasakay sa kotse ko. At sinisigurado ko na sumasagot muna sila sa akin bago kami umalis sa pick-up point. Nagpa-bless nga ulit ako ng kotse ilang araw matapos nun.
kasi hindi talaga ako mapakali. Hanggang dito na lang. Maikli lang po talaga yon pero sobrang nakakakilabot na experience. Ingat kayo sa biyahe ninyo, lalo na sa gabi. Oo, nakakatakot ang mga multo, pero mas nakakatakot pa rin ang mga buhay kaysa sa kanila. Yun lang, maraming salamat. Hello sa iyo, Sir Kira. Ako po si June, isang food panda rider. Itong kwento ko ay nangyari ngayong taon lang din. Nag-aabang lang ako ng booking sa parking lot ng isang fast food. Gabi na nun, mga 10 PM na siguro o mga mag-11. Pero marami pa rin kasing umu-order ng ganong oras, kaya naghihintay-hintay lang ako. Sabi ko pa sa sarili ko nun, magla-last booking na ako. Kasi may lakad kami ng girlfriend ko kinabukasan nun. Kaya kailangan ko rin gumising ng maaga. Di rin naman nagtagal. May pumasok ng 2 booking sa akin. Nakita ko pa lang yung malaking tip sa isang booking. Inaccept ko na agad yun. Isang bucket lang naman ang chicken yon. At burgers naman yung order ng isa. At sakto pa. Dahil sa fast food kung saan ako nakatambay yung order. Sa dulo ng isang lumang subdivision yung address. Natuwa ako kasi malapit din yun pauwi sa bahay ko. Pagkakuha ko ng order, lumarga na rin agad ako. Nauna kong i-deliver yung bucket ng chicken sa isang customer. Sabi ko pa nga sa sarili ko, ang swerte ko naman. Kasi magkalapit lang pala yung 2 address. Mas dulo lang yung isa. Yun nga lang, mas madilim din yung daan. Pero okay na rin. Pagdating ko sa PIN, doon ko na sinubukang kontakin yung customer. Kaya lang ang hina ng signal doon. Kaya parang ilang ring lang napuputol din agad yung tawag. Hindi na ako umalis doon sa pwesto ko. Kasi tingin ko nandoon lang din naman talaga yun banda. Nung sa wakas nasagot na ako ng customer. Nagsabi siya na lalabas na daw siya. Hindi nga nagtagal, may nadinig na akong gate na nagbukas. Lumagpas pala ako ng halos 5 bahay din, kaya lumapit na ako doon. Humingi siya ng pasensya kasi natagalan siyang sumagot. Okay lang naman kako, hindi pa rin naman talaga matagal yung paghihintay ko, kaya okay lang talaga sa akin. Nagbibilang pa siya ng cash niya noon, nung bigla niya akong tanungin kung nasaan yung kasama ko. So ako, tinanong ko kung sinong kasama, wala naman kako kung kasama. Tapos natawa siya ng bahagya. Nagsorry pa nga. Akala niya daw, kasama ko yung nakatayo doon sa pwesto ko kanina. Medyo nagloading pa ako noon. Naisip ko na baka nagjo-joke si sir. Sabi ko na lang wag naman siyang magbiro ng ganon. Kako wala naman akong kasama doon sa pinaghihintayan ko. Pauwi na pa naman ako. Tapos napatingin siya sa akin. Napatingin din siya doon sa pinanggalingan ko. Tapos napansin ko na bigla siyang nagmadali. Pagkaabot niya ng bayad at tip, sinabihan niya ako na magpagpag at magdasal muna bago ko umuwi. Dahil nakita raw talaga niyang may kasama akong nakaputi doon sa kinatatayuan ko kanina. Hello po sa inyo. Ako po si Fred, isang security guard. Mahigit 20 taon na ako sa serbisyo at masasabi kong marami na akong nakita at naranasan. Gusto ko lang i-share ang isa sa pinaka-nakakatakot para sa akin. Mga 3:00 na siguro ng madaling araw yon. Night shift ako at ako lang ang tao sa buong building. Isang bagong commercial building ito na may mga opisina sa itaas at mga tindahan naman sa ibaba. Tahimik ang lahat at sarili kong yapak lang ang naririnig ko habang nagro-ronda ako. Sanay naman na ako dahil matagal na rin akong security guard sa iba't ibang lugar at company.
So habang nagroronda ako sa third floor, napansin kong bukas ang ilaw sa isang opisina. Nilapitan ko yon para patayin. Naisip ko na baka hindi ko lang yon napansin nung dumaan ako nung gabi. Sumilip ako sa loob. Wala namang tao. Patay din ang lahat ng computer. Tanging yung ilaw lang talaga. So pinatay ko na yon. Nagpatuloy ako sa pagroronda. Ilang oras na lang kasi tapos na rin ang shift ko. Kailangan kong siguraduhin na okay ang lahat. Mabuti na nga lang din talaga at nakita ko yung nakabukas na ilaw na yon. Sabi ko pa sa isip ko. Yung sumunod na duty ko kinabukasan, maaga akong nagsimulang magronda. Naalala ko agad yung ilaw sa third floor. Kaya sinigurado ko na mapupuntahan ko yon. May naabutan pa akong empleyado doon. Nilapitan ko. Tinanong ko kung napatay na ba lahat ng ilaw sa loob. At oo naman daw. Kaya sumilip na lang din ako. At okay naman din nga. Wala naman akong nakitang bukas na ilaw. Kaya naman sabay na kaming bumaba noon. Nag-uusap pa kami noon. Tapos tinanong ko siya kung palagi ba siyang huling umuwi sa opisina nila. Oo daw. Kaya sinabi ko na i-double check niya palagi yung ilaw kung napatay ba. Kasi naabutan ko kakong bukas yun nung umaga. Oo daw at humingi pa siya ng pasensya. Pero sabi ko naman okay lang. Trabaho ko din naman talaga ang mag-check. Nung madaling araw, mga bandang 3:00 pa rin, nagsimula na ulit akong magronda. Mga ganong oras kasi ako madalas inaantok Kaya ganong oras ko din ginagawa yung pagroronda para hindi ako makatulog. Pero ayun na nga, pagdating ko sa third floor, nakita ko na namang bukas yung ilaw sa opisina na yon. Nagtataka na akong lumapit doon. Imposible naman kasing may tao doon ng ganong oras. Pagsilip ko para patayin yung ilaw, doon na ako kinilabutan. May narinig kasi ako sa loob na para bang may nagtatype sa mga keyboard kahit wala naman akong nakikitang tao. Pero hindi nga din yun nagtatype talaga Para bang may kamay lang na naglalaro doon at paulit-ulit na pinipindot yung keyboard ng mabilis. Napatago ko sa gilid ng pintuan. Inilibot ko ang tingin ko sa kabuuan ng opisina. Baka meron pala talagang tao na hindi ko lang agad nakita. Kaso wala talaga Maya-maya pa, biglang naggalawan yung mga upuan doon sa loob. Dali-dali na akong tumakbo nun pababa. Hindi na pala kako normal yung mga pangyayari doon. Naakala ko noon naiwanan lang na nakabukas ng empleyado. Ilang gabi pa ang lumipas. Dinadaanan ko na lang yung third floor na yon. Lalabas lang ako saglit sa elevator para makita ako sa CCTV na nag-check ako dun sa floor na yon. Pero hindi ko na pinupuntahan pa yung mga opisina sa dulo. Hello Sir Kira. Ako po si Rudy. Maikli lang itong kwento ko. Kaya sana maisama nyo rin sa channel ninyo. Nangyari to last year lang. Bale, Lala Move driver ako at L300 ang sasakyan ko. Kagagaling ko lang noon sa huling pinagdeliveran ko sa QC at pauwi na nga sana ako. Pero nakakuha pa ako noon ng isa pang booking na madadaanan ko din naman sa pag-uwi ko. Kaya syempre, inaccept ko na. Mabilis at maayos ko namang nakuha yung sofa. Pero bago ko umalis doon sa pick-up point, kinonta ko na muna yung drop-off. Nung sumagot at na-confirm yung address, saka na ako bumiyahe. Taga-Antipolo rin naman ako, pero hindi pa ako nakakarating talaga sa lugar ng drop-off na yon. Dahil bago pa lang naman kami, ilang buwan pa lang kaming nakatira doon. At hindi ko inaasahan ang nadaanan ko, yung zigzag road ng Antipolo. Mahina pa naman ang mata ko sa ganon. Ilang liko lang na sunod-sunod, nahihilo na ako. Kaya nung madaan ako sa isang kurbada at may nakaputing nilalang na biglang tumawid sa harap ko,
Talagang nagulat ako. Hindi ko alam kung hihinto ba ako o ano. Kasi sa paningin ko, parang nasagasaan ko siya. Pero wala naman akong naramdaman na may tumama sa sasakyan ko. Medyo nagbagal ako noon. Nakatingin ako sa side mirror ko. Wala talaga. Pero pagtingin ko sa rearview mirror, ay ganoon na lang ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Dahil may bulto ng katawan akong nakita na nakaupo sa sofa na i-deliver ko. Hindi na ako huminto noon. Nagpatuloy ako sa pagdadrive habang nagdarasal. Una pa bulong lang yung dasal ko. Pero nung walang nangyayari at hindi talaga nawawala yung nilalang sa likod ng sasakyan ko, nilakasan ko na. At saka lang ito nawala ng tuluyan. Nawala talaga yung antok at hilo ko nun. Tapos binilisan ko ng makarating sa drop-off. Dahil kailangan ko pang i-ready ang sarili ko sa muli kong pagdaan doon pabalik. Dahil dadaanan ko na naman yung kalsada kung saan may nilalang na nakisakay sa akin. Pero salamat naman sa Diyos dahil hindi na naulit. At higit sa lahat nakauwi ako ng ligtas ng gabing yun. Dasal lang talaga. At siguradong hindi ka niya pababayaan. Salamat po sakaling maisama ito. Hihintayin ko po sa channel ninyo. Magandang araw sa iyo, Sir Kira. Tawagin mo na lang akong Joshua. Dati akong nakatira sa isang subdivision na binabaha ng malala. Ilang taon na din ang nakakalipas mula noon. Pero hindi ko talaga makakalimutan ang pangyayaring ito. Mabilis tumaas ang tubig sa lugar namin. Ni hindi kami nagkakaroon ng pagkakataon na makaalis sa bahay. Nung makita kong nag-aakyata na sa bubong yung mga kapitbahay, nag-ayos na rin ako ng sarili namin. May second floor naman ang bahay namin. Kaya sinubukan pa rin namin ng mga kapatid ko na mag-akyat ng ilang gamit sa itaas. Pero ayun na nga, 10 AM pa lang nun. Konti na lang, lagpas tao na ang tubig. Dahan-dahan akong umakyat sa second floor. Kasi tinitignan ko yung baba namin kung ano pang pwede kong isalba. Tapos nagulat ako na biglang may sumagi sa akin. Nakakala mo ba may nagmamadaling umakyat sa taas? Sabi ko pa noon na magdahan-dahan siya. Pero pagtingin ko sa harapan ko, wala naman akong kasama. Nagtataka man, nakalimutan ko din agad yon dahil sa dami ng dapat ko pang gawin. Pagdating ng gabi, sobrang dilim na sa amin. Halos wala kang makita sa labas dahil walang kuryente. Tulog na ang ilan sa amin. Pero ako, hindi ko magawang makatulog dahil na rin sa pagod at gutom. Nakakain naman kami noon kahit paano. Pero hindi yun naging sapat talaga. Nagpapaypay lang ako noon sa tabi ng pinto ng balkonahe namin. Nakabantay. Nang biglang maya-maya lang may malakas na kumalampag sa bintana. Nagising noon yung iba kong kapatid. Nagtatanong kung ano daw yung ingay na yon. Pero hindi naman kasi sa bahay namin ang gagaling yung kalampag. Kaya lumabas pa ako para lang hanapin kung saan ba yun galing. Nag-flashlight pa ako. Pero hindi nagtagal. Biglang nagsigawan yung kapitbahay namin sa likod. Kaya takbo ko sa kabilang side para silipin sa bintana kung anong nangyayari. At mula doon, nakita ko ang isang matandang lalaki na nakakapit sa maliit na bintana ng kapitbahay. Hindi ko maaninag kung anong klaseng nilalang yun, pero alam kong hindi yun tao. Mabilis kong isinara yung bintana, pati na yung kurtina namin doon. Tinatanong ako ng mga kapatid ko kung ano raw yun. Pero sabi ko, hindi ko alam at wag na lang nilang tignan dahil parang kakaibang nilalang yung nandoon. Dali-dali akong lumapit sa pinto ng balkonahe namin. Isinara ko din agad yun. Pero nagpanik yung nanay ko. At dahil hindi ko nga maipaliwanag ng maayos yung nakita ko, sumilip siya sa bintana.
Pero wala na yata siyang naabutan kasi tinatanong pa rin niya ako ng paulit-ulit kung ano daw nga ba yung nakita ko sa kabilang bahay. Hindi naman nagtagal, may dumating na ring rescue para sa amin. Dinala kami nun sa evacuation center at doon na kami nagpalipas ng gabi. Fast forward, humupa na ang baha. Bumalik na kami sa bahay namin para makapaglinis. At eto talaga yung nagbigay ng bangungot sa lahat nun. Yung mga katawan ng mga nalunod sa baha. Nandoon sila, nakahilera sa dinadaanan namin. Ang sakit lang sa puso makakita ng ganoon karaming bangkay. At karamihan pa, mga bata. Tapos pagdating namin sa bahay namin, ay may isa pang katawan ng bata doon na wala na ring buhay. Nagdasal din muna kami noon bago nagsimulang maglinis. Nung bandang tanghali, kaming dalawa na lang ng isa kong kapatid ang naglilinis sa loob. Umalis sila mama para bumili ng pananghalian namin. Hindi kami nag-uusap ng kapatid ko noon. Pero maya-maya, nakarinig ako ng mahihinang hikbi. Akala ko talaga siya yung umiiyak nun. Kaya nilapitan ko siya. Tinatanong ko kung bakit siya umiiyak. Pero paglingon niya sa akin, halos atakihin ako sa puso. Kasi sobrang putla ng mukha niya at puro putik yung buong harapan niya. Kamukha lang niya yung kapatid ko. Yung suot na damit, yung katawan at yung itaas nito. Pero alam kong hindi siya yun. Mabilis akong tumakbo palabas. Akala ko nga sinundan niya ako noon Pero paglingon ko naman, wala. Pagsilip ko ulit sa loob, wala na yung batang gumagaya sa kapatid ko. Pero nag-iwan ito ng bakas ng paa sa putik na nasa loob ng bahay. Hindi madaling bumalik sa normal na buhay matapos ng ganoong sakuna, Sir Kira. Lalo na yung mga namatayan nung panahon na yon. 2 taon pa kaming nagstay doon bago nag-decide si mama na ibenta na lang yung bahay namin doon. Hindi niya na lang din kinaya dahil hindi rin talaga natatahimik yung kaluluwa ng bata. At ang tingin ko ding pinaka naging malala doon nung nagsimula ng tawagin ito si mama ko ng mama.